Isa ito sa napaka-importanting bagay na dapat gawin pag may alaga kang koi fish at ito ay ang preventive maintenance. Mas mabuti na ito compare sa paggamot ng may sakit na koi. Mas mabuting unahan yung mga possible na magiging problema ng mga mahal mong alaga. Mas nakaka-stress yung koi na may sakit. Kaya healthy koi, happy owner. Kaya maliban sa maintenance na ginagawa natin sa ating tubig at filtration system, isa din itong salt and Elbagin bath na nire-recommend at subok na ng mga kahabi natin na expert or matatagal na talaga sa pagkikip ng koi. Kaya tayo, ina-apply talaga natin yung mga makakabuti sa ating mga alaga. Itong salt and Elbagin bath ay ginagawa natin every 6 months or twice a year. Pero yung iba ginagawa nilang every 3 months, pero pag madami kang koi, pwede kahit twice a year, basta alagaan mo lang yung tubig at filtration system ng iyong koi. Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. At sa video na to, tara samahan nyo ko at kita ko sa inyo kung paano natin ginagawa yung maintenance na ating mga alagang koi, salt and Elbagin bath. Tapos nga lang po natin at papakita ko sa inyo kung paano natin yung ginawa. So panoorin nyo po sa video na to. Let's go! So ito kahabi yung prepare natin sa last video na round trapalpan. Assemble natin at nilinisan. Ayan. Ito dito natin i-Elbagin bath yung mga lagang koi natin. So syempre dapat meron tayong salt at itong Elbagin powder. Kuha tayo nung sakto lang. Ibababad natin sila dito ng mga 1 to 2 minutes pero depende sa tolerance ng koi. May mga koi na di ganong kaya yung epekto ng asin, kaya observe din natin yung mga koi natin kahit wala pang 1 minute or 2 minutes. Kung nagpupumiglas na sila or tumataob na, kailangan natin ilipat agad sa pan. Dito lalagyan natin to. One down. Pero napakarami ng slime na lumulutang. White kasi yung ano natin. Ito yung female natin nakuha ko na si Trisha. So yan mga kahabi, natapos na natin silang i-salt bath at leave muna natin sila dito ng mga 40 to 1 hour.